Tapos na ang unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pag-usapan natin yan kasama ang public interest lawyer at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino. Welcome back sa Arangkada Balita. Kasama natin ngayon si Nina Corpus. Magandang gabi, Jack, tsaka Ninya, tsaka sa lahat ating mga manonood at kapatid. Yeah, siguro magandang unang tanong, Attorney. Anong assessment mo sa unang naging week ng impeachment trial? Sa unang ikatlong linggo, nakakatuwa. Ang sabi ko nga, lagi kong i-approach ito with cautious optimism. Optimistic ako kasi panalo pa rin ito ng due process, panalo ito ng konstitusyon, panalo ito ng sambayanang Pilipino. Kasi finally, nagsisimula na yung impeachment na na-derail na last year, di ba? May isang taon na itong delayed eh. At least ngayon, nakikita na natin ebidensya, gumugulong na ang proseso ng hustisya. Ginasabi kong cautious optimism, cautious pa rin ako kasi hindi mo rin ma-underestimate kung gaano ka-creative yung mga gustong bumigil sa pananagutan, di ba? At nag-resort nga yan sa barit-barilan, nagkakandara pa sa Senado. So, they will not stop. And sa akin, kailangan bantayan natin patuloy ang Senado, bantayan natin patuloy ang proseso. Having said that, yung initial exchange ng prosecution at depensa, sa aking palagay, malinaw na leading itong prosecution. No? Sa opening statement pa lang, malinaw ang kanilang mensahe. No? Ay apat na articles of impeachment, seryoso itong mga paratang na ito. Hindi lang ito paratang, meron ito mga ebidensya. At ultimately, ang kailangan sa tutin ay ano bang klaseng bansa ang gusto natin maging. No? Ito ba, anong tatanungin ng ating mga anak? No? Yan ang sinabi ni Congresswoman Shervin Luisco. Pero doon pa lang sa opening statement ng depensa, hindi ko alam kung ano talaga yung depensa kasi yung mga mini-mention nila doon, hindi naman yun yung mga issue, mga non-issue. For example, 32 million po. Ito po naman yun hindi naman yung debate naman, hindi naman yun ang issue. Ang issue is binitray ba yung 30 billion na yun at yung boto na nakuha. Did she act accordingly after the vote? Yun yung muna. Pangalawa, sabi nila, the burden of proof lies with the prosecution. Again, that's not debatable. That is, pero ang hindi nila sinasabi, yung burden of evidence shifts. Pagka nakita na yung initial pieces of evidence at hindi sila nag-present at hindi nila sinasagot, dapat sila yung matatalo sa exchange na yun dahil the burden of evidence has already shifted. No? Pangatlo, parang napaka-technical. And makikita nga natin dito, Jack Ninya, kung mapapansin niyo, parang 9 na oras yata na kino-cross-examine yung witness about technical matters, including yung authenticity ng video. Na sa akin palagay, bakit ba ganun ka haba yung proseso noon? Hindi naman dinideny ng depensa na totoo yung video. In fact, ginawa pa nga nilang common exhibit yan. Ano sabihin ng common exhibit? Na minarkahan din ng depensa yung video na ebidensya rin nila. So, hindi naman nilang mamarkahan kung hindi nila tingin na hindi totoo. No? And kung makikita mo yung proseso nung authentication, siguro yung mga taga-suporta ni Sara Duterte sinasabi, ganyan talaga, yan ang tinatawag na due process. Kailangan ma-scrutinize yung ebidensya. Tama naman yun. And kung nagagandahan sila doon sa pagkakataon na yun, tama yun, pero yan yung proseso pinatayip doon sa 30,000 plus na pinatay ng war on drugs. So sana ang due process, hindi lamang dahil Duterte ka, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil makapangyarihan ka, sana lahat ng tao merong due process. So napapareflect ako na ginagawa pa natin lahat ito dahil makapangyarihan siya, Duterte siya, at o lahat ng bawat Pilipino merong bang ganitong pagkakataon na mag-explain at mag-scrutinize sa mga ebidensya. Opo. Okay, Attorney Dino, kanina ay nagpunta itong si Zulaika Lopez sa Senado at sinabi niya ay prepare for Typhoon Inday. Alam naman natin na hindi ito yung Typhoon Inday na papasok sa ating bansa. At alam natin kung sino ang kanyang tinutukoy. Ano po sa tingin nyo? Bakit niya ito sinabi? Sa tingin nyo ba isa itong legal strategy para nervyusin ang prosecution? O hirit lang ng isang loyal chief of staff na gustong gumawa ng ingay bago sumalang sa witness stand? Well, buti nga ngayon may antics na sila kasi last week yung antics nila hindi naging hindi naging epektibo yung parang prepared bloodbath. Bludgeoning daw, bludgeoning. In this bludgeoning, my head is blooded but unbound, di ba? Kung ako yung depensa doon, na abogado, magiging uncomfortable ako doon sa reference. Kasi ang pinapakita na ngayon, propensity niya to resort to violence. Yung nag-hire siya ng assassin. Ang sabi ng opening statement ni Congressman Art Defensor, gagawin ba yung
pinaparusahan pa yung mga minoridad dahil may ginagaya silang violence. No? Parang na-affirm pa yung tendency niya to resort to violence. Tapos ngayon na naman, yung antics niya, pag yung Inday, kung tayo doon, iba, gusto na natin ng thesis na i-attach sa kanyang pangalan. So I am certain kung anong klaseng messaging antics ito. Pero sa akin palagay, when their messaging, yung mga reference nila, hindi effective. But in fact, yung Attorney motion Dino, medyo po nawawala po kayo, Attorney. Baka yung signal niyo po. Medyo nawawala-wala lang po. Attorney? Attorney Dino? Okay, partner. Mukhang Nawala na inaayos nga. yung inaayos muna yung signal. Pero tama ka doon, partner, biglang sumulpot itong si Zulaika Lopez. Pero kung tusin kung tama pagkakaintindi ko, partner, hindi naman siya dapat kasama talaga sa ipapatawag Pero na-drag yung pangalan niya nung ginamit yung video kahapon ng defense. Kaya pinapatawag siya ngayon as a witness ng prosecution, ha? Tama? Oo, di ba? So ang tawag daw doon, hostile witness. Oo, yun nga. Yun, actually, yun Tanong nga nga natin, ano ibig sabihin nun? ng hostile Kasi alam mo witness naman, ibig sabihin, ngayon pa lang, hindi pa siya witness, hostile na siya. Which is to be expected. Kasi naman, syempre, di ba? At kanina sinasabi ni Attorney Dino, yung tungkol sa Matek. assessment niya sa first 3 days or ng impeachment trial, kumbaga, wala raw koneksyon yung dami ng boto ni VP Sara doon sa trial ngayon. Ano naman ngayon kung nakakuha hindi siya naman ng niya ganong karaming pinag-usapan, boto. diba? Tsaka parang narinig ko rin si Attorney Dino, sinasabi nila na medyo magaspang yung mga opening statement, Yeah, yung dating, medyo hindi ka, kumbaga, hindi mo kakampihan, imbis sa kampihan, maiinis ka. Tama ba, Attorney Dino? Hello? Yes, Attorney Dino. Okay na ba? that's Mas malinaw na ba ito? Yeah, mas malinaw na po. Okay, much better po. Yun. So yung referencing lang natin, no? Yung referencing lang na bagyo, yung mga antics na ganyan, yung bludgeoning, para bang na-affirm pa sa communication style nila na hindi fit to remain in office. Kasi tandaan natin ang overall ina-assess ng impeachment is yung fitness ni Inday Sara to remain in office. Ngayon kung ang reference niya, violent, ang reference niya, bagyong Inday, na para bang crisis, magpapadalawang isip ka kung ganito ba yung gusto nating klaseng mga opisyal na puro antics at violence ang reference. No? So I am uncertain whether epektibo yung ganitong mga muscle flexing, yabang, lalong-lalo na sa nangyari last week. Yun nga, attorney and partner, parang hindi pa sila nadala. Na kaya nga sila napahamak doon sa ginawang threat ni VP Sara. Tapos eto, gumagawa na naman sila ng, masasabi ng iba sa social media ay drama na naman nga. At nagkakaroon na ng mga threat. Parang nakakakita nga tayo ng, kumbaga ng pattern na gano'n talaga ang kanilang estilo. Tama po, attorney? Oo, tsaka ang nakakalimutan yata doon sa Invictus na poem, di ba? Under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbowed. Ang sabi, bludgeonings of chance, ibig sabihin yung nagkataon lang na ibinigay sa iyo ng universe. Ito kasi, hindi naman yung nagkataon na binigay ng universe. Similar ito kay Marcoleta na nahuli sa kanyang bibig. No? Hindi ito under the bludgeonings of chance. It is under her own fault. Dahil hindi naman nakapagpigil, nagwala, nag-tantrums, na conduct unbecoming of a vice president, resorting to violence, promising that there is already a contracted assassin that will murder the president, the Speaker of the House, and the First Lady. Narinig ko nga ang gumamit doon ng mga, bukod doon sa Invictus, di ba siya, Nelson Mandela, nung nakakulong siya, bloodied but unbound. Pero hindi naman siya si Mandela, no? At iba tong kaso na to. Tungkol naman po At si Mandela, peaceful ha? Peaceful lagi ang ang ina-urge niya. Pero ito kasi ang ina-urge niya laging violence, 'di ba? So malayong-malayo yung character. parang combative, palaaway, gusto talagang, pero kasi parang, yun naman po talaga ang what you expect with the Dutertes. And that's why they became popular in the first place. Kasi may mga ganyan bang rhetorics, di ba? Mga pananalita na gustuhan ng taong bayan. Kaya nga, di ba, number 1 pa rin siya sa survey. At marami pa rin siyang fans. Nagustuhan noon ng taong bayan, pero ngayon, hindi na siya number 1 sa survey. Di ba yung pinakahuling survey, ang number 1, si Leni Robredo, kasama si Erwin Tulfo. No? Kaya nga medyo nagpapanik na Sa akin, napagbigyan yung ganitong style And yung ganitong style, nag-resort to 30,000 plus killings
napakaraming confidential funds na binaldas at peak ng flood control scandal no panahon nila, no? So ibig sabihin kumita na yung ganito, and I don't think the people will again want something like this. Kaya nga bumababa ang trust rating, bumababa siya sa survey, lagapak na, no? Meron ng ibang nangunguna, at syempre ang mga bagong botante natin, pinakamaraming kabataan, Gen Z and millennials, 7 or 8 out of 10 voters will be Gen Z and millennials in 2028. I don't think this is something that they find cool, interesting, and they know that it's not appropriate. And Attorney Dino, kunin ko lang partner, kasi kung mapansin mo kahapon, yun nga yung napanood natin sa trial kahapon. Attorney Dino, mula sa isang lawyer, no, ano masasabi mo na hindi na nagkaroon ng redirect ang prosecution? Parang wala na sila kailangan linawin kasi wala naman napatunayan ang defense. Ganun po ba yun? Oh, alam mo, check sa aming mga abogado, pag hindi nag-redirect after an extensive cross supposedly, yung kalaban mo, kabahan ka na. Ibig sabihin, sa palagay ng kalaban mo, walang kwenta yung yung cross-examination mo. Ibig sabihin, walang na-damage so much so na hindi niya kailangan magtanong muli. No? So, yan yung nakita ko kahapon eh. Actually, bago pa nga magdesisyon na sabihin no redirect, nung nanonood ako, kasama yung mga ibang staff noong kinabibilangan ko na nag-watchdog, ang sabi ko, naku, no redirect yan ko, ako yan. Yun nga, yun rin ang ginawa ni Attorney Ligutan at ng prosecution. No redirect. Ibig sabihin, walang nasira kasi magaling yung witness. Sinabi ng witness kung paano niya preserve yung ebidensya, at in fact, through the prodding of Alan Peter Cayetano, sinabi niya pa that the threat is absolute. At yun naman totoo, kasi a threat is a threat. Hindi mo yan pwede lagyan ng konteksto, hindi mo yan pwedeng lagyan ng kahit ng palusot. Pag inisyo mo yung threat at nangako ka na kumuha ka na ng assassin, that is a crime under our laws and the revised penal code. Okay. At tungkol naman po sa pagiging presiding officer ni Senator Escudero, ano po ang take nyo? How did he handle the trial? Coming from, last year, being one of the, marami siyang, nawalan siya ng fans. Sasabihin ako lang, quote-unquote, isa siya sa mga hated na politicians last year. Kumbaga redemption arc. Pero ngayon, biglang, wow. Hindi ako sure kung Ano redemption masasabi arc mo yan. dyan? Hindi ko sure kung redemption arc yung kay Chis Escudero. Again, sabi ko nga kanina sa simula pa ng interview, I will approach it with cautious optimism. I will let him do his job. Pero we will not forget still that he is the reason why this impeachment trial has been delayed. At niyurakan niya yung saligang batas, no? Forthwith lang, minimisinterpret pa, i-rescue pa. But it is what it is. Meron siya ngayon, chance para kahit papano, ipakita na gagawin niya ang kanyang sworn mandate as an impeachment judge, no? So we should allow him, we should approach it with cautious optimism, no? Pero tandaan natin, this is not about Chis Escudero. Rather, this is about the process of impeachment, accountability, at ibalik natin sa totoong issue, yung mga winaldas na pera ng taong bayan, yung unbecoming ng vice president, no? It's also not about attorney season. It's not about the prosecution. It is about the evidence available against the vice president. Ito pa yung bukod sa kanina sinabi ni partner, yung punta nga si Zulaika kanina, nung isang araw ay si VP Sara mismo yung pumunta doon sa Senado, pero hindi siya nagpakita sa Nagkasalubong kami, Jack. Nagkasalubong kami. Pagdating ko, nahawi ako sa dami kagulong mga media. Nahawi talaga ako ng literal papunta doon sa pader. At ang iniisip ko, sa wakas, sasagutin niya na ang mga akusasyon. Yung pala, hindi magpapakita 5 minutes lang. So parang I think pambabastos yun sa proseso. parang isang bagyo, lumihis din siya. Di ba? Hindi nga siya sumagot sa mga reporters po, tama po. Oo, wala talaga. Pero one-liner lang. Pero anong tingin niyo po? Kasi ako ang sinasabi, partner, ay imimit niya ang defense team. Pwede naman niyang gawin yun a day before or nung gabi. Or yun talaga ba ang nakita niya yung tamang time para i-meet niya ang kanyang defense team? Or talagang misstatement lang siya na gusto ipakita? It's a show, no? Pero the mere fact na kailangan mo i-meet bigla all of a sudden yung defense team mo. Again, hindi ko sure kung ano na ng mga mensahe nila. Parang nagpapanik tama naman na kailangan magpanik kasi ang ganda ng direct examination ni Attorney Ligutan. And kahit na yung depensa, hindi ko inaasahan na ganun yung magiging performance sa cross-examination. Let it be said that I would have expected a better performance. Okay, so, siguro last question na ba?
Ano po yung aasahan natin next week naman dito sa impeachment trial? Oh, next week, si Attorney Zulaika, pag yung indict daw, isasalang siya. So, tingnan natin kasi importante siyang konteksto at ito rin naman sinasabi ng depense. So, isasalang yan. Isasalang rin yung mga investigador tungkol dun sa threat mismo na hindi lamang dun sa video but yung actual intelligence at saka kung paano pa resulta noong investigasyon na to. But overall, tandaan natin, it is the overall fitness of the Vice President to remain in office. Continuing qualification yan at sa ating palagay, batay sa ebidensya, yung propensity for violence, hindi dapat ganyan ang ating mga mataas na opisyal. Okay, so Attorney Dino, next week ay nandun ka? Mag-watchdog ka ulit sa Senado? Araw-araw hanggang kaya. Everyday. Okay, sayang, hindi natin siya Gusto ko makasama malaman din namin, curious ako, yung nag-make daw ng scene, si Attorney, Season. Tama ba? Hindi ko rin nakita Hindi mo Nandun lang nakita ako sa may yun? Oo, nandun lang ako sa may hall. Nag-walk out daw, gano'n? Nag-walk out daw, pero umihi lang naman daw. Okay. Sorry, ito lang habo. Attorney Dino, ano naging reaction ni Senator Amy nung nabanggit na itatapon yung parang katawan ng kanilang tatay sa West Philippine Sea? Ano ho ba ang reaction? Nagtataka nga ako kasi kahit na sinong matinong totoong anak, dapat magre-react ng masama kung sinasabi yung tatapon yung tatay yung remains ng tatay mo sa West Philippine Sea. Yung mga totoong anak, dapat hindi papayagan yun . Pero nagtataka ako kung bakit yun si Senator Amy na para bang hindi apektado sa ganitong klaseng maruming biro. Okay, nako. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Sabay-sabay tayong manonood at tututok dito next week. Maraming salamat, Attorney Dino. Mabuhay po See you kayo. again. Okay. Thank you very much.